May mga gabi na nagbabago ng lahat. Mga gabing isang pangungusap lang ang sumisira sa maraming taon ng katahimikan at pinipigilan na dignidad. Noong gabing yon ng Disyembre, sa harap ng lahat, tinanong ako ng anak ko na may malupit na ngiti. Ano ba ang pakiramdam na maging walang kwenta na lubos, Nay? Ngumiti rin ako at sinagot ang hindi niya inakalang maririnig. Parang hindi na ako magbabayad ng upa mo kahit kailan pa. Namutla ang mukha niya. Ang manugang kong si Tricia, nabilaukan sa alak at sumigaw. Anong upa? Anong upa ang sinasabi mo? Ako si Imelda. 59 anyos na ako. Pensyonadong guro, biyuda ng 12 taon. At ina ng isang anak na minahal ko, higit pa sa sarili kong buhay. Sa loob ng 6 na taon, tahimik kong binabayaran ang upa ng kondo kung saan nakatira ang anak ko kasama ang asawa. 6 na taon na tinago ang sekreto na siya mismo ang nagmakaawa, at nagsumamo na itago ko. At noong gabing yon, sa harap ng pamilya ni Tricia, sa harap ng mga magulang niyang galing sa mayamang subdivision sa Makati, sa harap ng mga kapatid niyang nakaayos-ayos at mga baso ng mamahaling alak, lumabas ang sekreto mula sa bibig ko na parang buntong hininga ng kalayaan. Pero para maintindihan ang gabing yon, kailangang bumalik ako ng 6 na taon. Nagsimula lahat ng sabihin sa akin ni Rafael na nakilala niya ang isang espesyal na tao. Si Tricia ang pangalan. Galing sa mayamang pamilya, yung tipong lakad pa lang ay siguradong may pera at apelyido na nagbubukas ng pinto. Ako, nakatira sa simpleng bahay sa Quezon City. Yung paihong bahay kung saan pinalaki ko mag-isa si Rafael pagkatapos mamatay ng ama niya sa biglaang atake sa puso ng 8 anyos pa lang siya. Nagtatrabaho si Rafael bilang engineer sa katamtamang kumpanya. Maganda ang sweldo, pero hindi ganoon kaganda tulad ng ipinaniwala niya kay Tricia. Alam ko mula umpisa. Alam ng ina kapag nagsisinungaling ang anak. Unang beses na naghapunan si Tricia sa bahay ko, napansin ko kung paano niya tiningnan ang mga lumang muebles ko, ang mga kurtina na may bordado na bulaklak, at ang mga pinggan na minana ko sa lola ko. Walang sinabi, pero ang mga mata niya ang nagsalita lahat. Hindi siya ipinagtanggol ni Rafael. Hindi rin ako ipinagtanggol. Ngumiti lang siya ng kinakabahan at nagpalit ng usapan. Dapat nakita ko na noon yung unang bitak. Pero ang ina, lagi gustong maniwala na mas mabuti ang anak kaysa sa ipinapakita. 1 buwan bago ang kasal, dumating si Rafael sa bahay ko 1 linggo ng hapon. Kilala ko na yung tingin na yon mula pagkabata niya. Yung tingin na may malaking hihingin. Umupo kami sa hardin kung saan lagi kaming nagkakape. Sa ilalim ng bougainvillea na itinanim ko noong araw na ipinanganak siya. Nay, sabi niya nang hindi ako tinitingnan sa mata. May hihingin ako. Sabihin mo, anak. Magrerenta kami ni Tricia ng kondo sa Bel Air. Maganda. May 2 kwarto at balkon. Sanay siya sa ganung level. Alam mo naman. At ako, kumikita naman, pero hindi kasing laki ng akala ng pamilya niya. Alam na ng puso ko ang susunod. Magkano ang upa? Tanong ko. 70,000 bawat buwan. Muntik akong mabilaukan sa kape. Rafael, mas malaki yan kaysa sa pensyon ko. Alam ko, Nay, alam ko, pero pakinggan mo. Kaya ko raw 50,000. Kailangan ko lang tulungan mo ako ng 20,000 bawat buwan. Hanggang makakuha ako ng mas magandang trabaho. Pangako, pansamantala lang. At bakit hindi kayo maghanap ng mas mura? Kasi sinabi na ni Tricia sa mga magulang niya na doon kami titira. Pinakita na niya ang pictures. Kung lumipat kami sa mas mura, malalaman nila na hindi ko kaya ang sinabi ko. Pakiusap, Nay, 1 taon lang. Sumumpa siya. Sa ilalim ng bougainvillea na yon, nagkamali ako ng pinakamalaki sa buhay ko. Sumagot ako ng, pero may kondisyon na ipinataw niya. Hindi dapat malaman ni Tricia na tinutulungan mo ako. Baka isipin niyang talo ako. Dapat akala niya, ako lang ang nagbabayad ng lahat. At doon nagsimula ang katahimikan ko. Bawat unang araw ng buwan, naglilipat ako ng 20,000 sa account ni Rafael. Pera mula sa pensyon ko bilang guro, mula sa ipon ko, mula sa perang itinatabi ko para ayusin ang bahay, para sa gamot ko, para mabuhay ang huling taon ko ng marangal. 1 taon daw, pansamantala lang. Pero ang 1 taon naging 2, 2 naging 3. At nang umabot sa 6 na taon, wala nang natira sa ipon ko. Minsan, sobra ang tiwala natin sa maling tao. Ikaw rin, nasaktan ka na ng minahal mo. Bago magulo ang lahat, may mga magagandang taon. Mga taong ang pagiging ina ang pinakamalaking yabang ko. Naalala ko ng 7 anyos si Rafael at ginigising niya ako tuwing linggo ng umaga na may baso ng orange juice na siya mismo nagbiga. Matapon ang kalahati sa daan, pero dumarating siya sa kama ko nang may ngiti ng pilipit ng ngipin at sabi,
para sa iyo to, Nay, kasi ikaw ang pinakamabait sa buong mundo. Naalala ko ang mga hapon ng assignment sa hapagkainan. Ang ulo niya nakayuko sa notebook. Ang amoy ng nilaga sa kusina. Ang gintong liwanag ng hapon na pumapasok sa bintana. Tinatanong niya ako tungkol sa universo, mga planeta, bakit namamatay ang tao. At sinasagot ko siya sa abot ng aking karunungan, at walang hanggang pagmamahal na maibibigay lang ng inang nag-iisa. Nang mamatay ang tatay niya, 8 anyos si Rafael. Noong gabi pagkatapos ng libing, hindi siya umiyak. Umupo kami sa hardin sa ilalim ng bagong tanim na bougainvillea. Sabi niya, huwag kang mag-alala, Nay. Ako na ang bahala sa iyo. At sa maraming taon, ganoon nga. Si Rafael ang kasama ko, ang dahilan ko para bumangon araw-araw, ang proyekto ko sa buhay. Nag-double shift ako bilang guro para makapag-aral siya sa magandang eskwelahan. Tinahi ko ang damit niya kung kailangan. Ginawa ko ang baon niya ng may pagmamahal. Isinakay ko siya sa jeep papuntang klase sa English. Kahit tawirin ko ang kalahati ng Maynila. Hindi ako nagreeklamo, hindi ko naramdaman na sakripisyo, pagmamahal lang yon. Nang pumasok siya sa kolehiyo, umiyak ako sa pagmamalaki. Nang grumaduate siya bilang engineer, inimbita ko ang lahat ng kaibigang guro sa seremonya. Umakyat si Rafael sa entablado, tinanggap ang diploma, at mula roon ay hinanap ako ng tingin. Ngumiti siya, ako rin, at sa sandaling yon, naramdaman ko na sulit ang lahat. Salamat, Nay, sabi niya noong gabi habang kumakain kami ng beef tapa sa kusina ko. Kung wala ka, wala ako. Itinago ko ang mga salitang yon sa puso ko na parang kayamanan. Ang unang mga taon pagkatapos ng pagtatapos ay maganda. Nakakuha si Rafael ng mas magandang trabaho. Dumadalaw siya tuwing linggo. Nagkakape kami sa ilalim ng bougainvillea na lumaki na at nagbibigay na ng lilim sa buong hardin. Kinukwento niya ang mga proyekto niya, ang mga boss, ang mga pangarap. At ako, nakikinig ng buong buo tulad ng alam lang ng ina. Hindi siya humingi ng pera, hindi siya nagkulang. Independent siya, matiyaga, at marangal, o akala ko. Nang makilala niya si Trisha, una, natuwa ako. Oras na para mag-settle down. 32 anyos na siya. Nangangarap na ako ng mga apo, na manugang na upo sa tabi ko, sa mga family gathering na puno ng tawa ng mga bata. Pero mula sa unang hapunan, may mali. Dumating si Trisha na nakasuot ng mamahaling damit. Amoy French perfume. Perpektong kuko at buhok mula sa salon. Maganda siya, hindi ko ikakaila, pero may matigas na tingin. Parang sinusukat ang presyo ng bahay ko, ng muebles ko, ng buhay ko. Ang ganda ng bahay niyo, Tita Imelda, sabi niya na may ngiting hindi umaabot sa mata. Very authentic. Authentic. Parang bato ang salitang yon sa akin. Hindi napansin ni Rafael ang lason o ayaw niyang pansinin. Sa buong hapunan, si Trisha lang ang pinag-usapan. Trabaho niya sa public relations, successful na pamilya, refined taste. Tumango ako, ngumiti, nagdagdag ng istiya, pero nasasaktan sa loob. Noong gabing yon, pag-alis ni Trisha, nagpaiwan si Rafael. Naghugas kami ng pinggan ng magkasama tulad ng dati. Anong tingin mo? Tanong niya ng masigasig. Maganda siya. Sagot ko ng maingat. At kung masaya ka, anak, masaya rin ako. Niyakap niya ako at ipinikit ko ang mata. Umaasang totoo yon. Sa mga sumunod na linggo, nagbago si Rafael. Maliit na pagbabago na napapansin lang ng ina. Tumigil siyang magsuot ng simpleng polo at nagsimulang magsuot ng branded. Nagpalit siya ng cellphone sa mas mahal. Kinuwento niya na nagsisimula na silang kumain sa mga restaurant sa BGC, sa mga bar sa Poblacion, sa mga lugar na pinupuntahan ng mga kaibigan ni Trisha. Hindi ba mahal yon lahat? Tanong ko isang hapon. Kaya ko, Nay, kumikita naman ako ng sapat. Pero kilala ko ang sweldo niya. Alam kong hindi sapat para sa ganong buhay. Isang buwan pagkatapos, inihayag nila ang kasal. At isang buwan pagkatapos noon, dumating ang linggong yon ng hapon. Ang hapon na humingi siya ng tulong sa upa. Ang hapon na sa ilalim ng bougainvillea ay pumayag akong itago ang sekreto. 1 taon lang daw. 1 taon lang. Habang isinusulat ko to, nagtataka ako, saan ka nakikinig? Isulat mo ang pangalan ng lungsod mo sa comments. Ang unang taon ng pagbabayad ay mahirap, pero dinala ko ng marangal. Bawat unang araw ng buwan, 20,000 sa account ni Rafael. Inayos ko ang budget ko. Binawasan ko ang pagbili ng karne. Sinimulang ayusin ang damit kaysa bumili ng bago. Kinansela ko ang membership ko sa GYM para sa senior citizens na gusto ko talaga. Pero okay lang, sabi ko sa sarili ko. Para sa anak ko, pansamantala lang. Tumatawag si Rafael linggo-linggo.
Kumusta ka, Nay? Mabuti, anak. Mabuti. Hindi namin binabanggit ang pera. Malinaw na niya na sekreto yon natin. Kasunduan ng katahimikan. Lumayo ang mga pagdalaw niya. Hindi na siya pumupunta tuwing linggo. Lagi raw may lakad si Trisha. Brunch kasama ang mga kaibigan. Dinner kasama ang clients. Family commitments. Naiintindihan ko. Kailangan ng mag-asawa ng space. O yon ang sinasabi ko sa sarili ko. Ang unang tunay na bitak ay dumating noong Mother's Day ng unang taon. Nagluto ako ng paborito niyang chicken afritada mula pa noong bata siya. Yung ginagawa ko ng maraming oras. Pinipiga ang bawat sangkap ng may pasensya. Pinuhunan ko ang hapag ng pinakamagandang tablecloth na bordado ng sarili kong nanay. Bumili ako ng sariwang bulaklak sa palengke. Naghintay ako. Kumpirmado niya sa text. Pupunta kami, Nay. 2:00. 2:00, handa na ang hapag. 3:00, lumalamig na ang afritada. 4:00, nag-aalala na ako. 5:00, tumunog ang telepono. Nay, pasensya na talaga. Nag-set ng family lunch si Trisha at hindi niya sinabi. Na-commit kami, hindi ako makakatakas, pero susuklian ko yan next week. Siege, anak, mahal kita. Bago ko pa masagot, binaba na niya. Umupo akong mag-isa sa hapag, sa harap ng afritada na walang kakain, sa ilalim ng bougainvillea na puno na ng bulaklak. At sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming taon, umiyak ako. Hindi dahil sa pagkain. Umiyak ako dahil naintindihan ko ang ayaw kong tanggapin. Tumigil na akong maging priority sa buhay ng anak ko. Inilagay ko ang afritada sa ref. Kinain ko mag-isa buong linggo. Bawat subo, lasang lungkot. Dumating si Rafael kinabukasan na may bulaklak at chocolate. Sorry, Nay. Alam mo na si Trisha at pamilya niya. Niyakap niya ako at tulad ng dati, pinatawad ko siya. Pero may nagbago sa loob ko. Maliit na bitak. Lumipas ang mga buwan. Natapos ang isang taon na ipinangako niya. Isang hapon, nag-ipon ako ng tapang at tinawagan siya. Rafael, anak, tapos na ang isang taon. Anong isang taon? Ang upa, anak. Sabi mo isang taon lang. Mahabang katahimikan sa kabilang linya. Nay, okay ka lang ba? Alam mo namang mahirap ngayon. Kakabayad ko lang ng tuition ni Trisha sa kanyang advanced diploma. Bigyan mo ako ng ilang buwan pa. Pangako, malapit nang hindi na kailangan ng tulong mo. Rafael, may mga gastos din ako. Kailangang ayusin ang bahay ko. Sira ang hater. Nay, pakiusap, huwag mo akong pagawan ng guilt. Sobra na ang pressure sa akin. At binaba niya. Tumingin ako sa telepono, naramdaman kong may malaking bagay ang nabiyak. Pero nagpatuloy ako sa pagbabayad dahil anak ko siya. Dahil hindi inaabandona ng ina ang anak. Dahil naniniwala pa akong magbabago ang lahat. Ang ikalawang taon ay katulad ng una. Mas kaunting dalaw, mas maraming dahilan, mas malalim na katahimikan. Sa ikatlong taon, halos hindi na siya pumupunta sa bahay ko. Kapag nagmumungkahi akong dalawin sila, laging may dahilan, nagre-renovate daw. Sumasakit ang ulo ni Trisha, may dinner daw sila sa kaibigan. Minsan, naglakas loob akong pumunta nang walang paalam. Dumating ako sa kondo nila sa Makati. Yung kondo na tinutulungan ko bayaran. Binuksan ni Trisha ang pinto na nakarobe at may baso ng alak sa kamay. Ay, tita, anong sorpresa? Ang tono niya hindi sorpresa, inis. Dumadaan lang ako at gusto ko sanang batiin kayo. Wala si Rafe. Lumabas kasama ang mga kaibigan. Pwede ka bang bumalik na lang? Sige, pwede akong maghintay kung hindi abala. May darating na mga kaibigan. Next time na lang. Sage. At isinara niya ang pinto. Nakatayo ako sa halway ng eleganteng building na, yon na may daladala kong bag ng tinapay na dala ko para sa kanila. Naramdaman kong parang pinalayas ako sa buhay ng sarili kong anak. Naglakad ako hanggang sa sakayan ng jeep nang umiyak sa loob, pero nakataas ang ulo sa labas. Noong gabing yon, nag-text si Rafael. Nay, sinabi ni Trisha na dumaan ka. Magbalam ka muna next time, please. Nagkamali siya ng pakiramdam. At walang nagtatanong kung kumusta ako. Hindi ko sinagot ang text. Kinabukasan, ginawa ko pa rin ang transfer. 20,000 tulad ng dati. Dahil kahit anong sakit, kahit anong kahihiyan, anak ko pa rin siya at ina ko pa rin ako. Kahit unti-unti na niyang nakakalimutan kung ano ang ibig sabihin noon. May pagkakaiba sa pagitan ng pagiging mapagbigay at pagiging tanga. Matagal akong naniniwala na mapagbigay ako. Pero ang totoo, tanga ako at alam ko yon. Pero ayaw kong aminin. Sa ika-4 na taon, nagsimula kong maramdaman ang bigat ng desisyon ko. Hindi lang sa bank account, kundi sa katawan ko.
Mas lumala ang sakit ng tuhod ko. Inirekomenda ng doktor ang physical therapy na hindi fully covered ng PhilHealth ko. 5,000 bawat buwan ang babayaran. Wala akong extra 5,000. Kinansela ko ang therapy. Kaya ko namang mabuhay kasama ang sakit, sabi ko. At naging kasama ko na siya tuwing umaga ako bumabangon. Tuwing umaakyat ako ng hagdan. Tuwing yumuyuko ako sa hardin. Ang tuhod ko ang nagpapaalala na sinasakripisyo ko ang kalusugan ko para panindigan ang sinungaling na hindi naman akin. Pero hindi ko sinabi kay Rafael. Ayaw kong maging pabigat. Ayaw kong isipin niyang mahina ang nanay niya. Maarte o problematic. Sobra naaw ang pressure niya kay Trisha at sa demands nito. Yon ang sinasabi ko para i-justify ang katahimikan ko. Nagsimulang mapansin ng mga kaibigan ko ang mga pagbabago. Ang kaibigan kong si Luisa, pensyonadong guro din, inimbita ako sa trip sa Boracay kasama ang grupo ng mga dating guro. Abot kaya lang daw. 30,000 lang para sa 4 na araw. All in. Matagal na naming pinag-usapan yon. Hindi pwede, Luisa. Sabi ko nang hindi siya tinitingnan. Bakit? May pensyon ka naman. Walang malaking gastos. Pinang-iponan ko ang pag-aayos ng bahay. Lagi mong sinasabi yon, Imelda. Lagi mong sinasabi, pero hindi mo ginagawa. Ano ba talaga? Nagkibit balikat ako. Alam mo na ang pera, hindi sapat. Tiningnan ako ni Luisa ng mga matang nakakakita, nang higit pa sa gusto kong ipakita. Imelda, kilala kita 30 taon. May problema ka at ayaw mong sabihin. Nagpalit ako ng usapan. Pero noong gabing yon, mag-isa sa bahay, umupo ako sa ilalim ng bougainvillea na may tasang kape at pinayagan kong isipin ang totoo. Nabubuhay ako na parang mahirap para makapagmayaman ang anak ko at hindi man lang niya pinasasalamatan. Ang mga pagdalaw ni Rafael ay naging 1 beses sa 2 buwan. Kung minsan, lagi nang nagmamadali. Lagi may hawak na cellphone. Lagi may tawag si Trisha na emergency. Isang hapon, dumating siya mag-isa. Bihira yon. Umupo kami sa hardin at nakita ko ang pag-aalala sa mukha niya. Kumusta, anak? Mabuti, Nay. Pero kami ni Trisha, iniisip naming bumili ng bagong sasakyan. Naramdaman kong lumubog ang puso ko. Alam ko na ang susunod. Luma na ang meron kami. Gusto ni Trisha ng SUV, mas safe. Tinitingnan namin ang Toyota Fortuner. 2 milyon plus. Mahal yon, sabi ko nang maingat. Pero kaya namin, maganda ang kita ko. Naramdaman ko ang mapait sa lalamunan. Maganda ang kita. Nay, kakataas lang ng sweldo ko. Hindi na kailangan ng tulong mo sa upa. Simula next month, ako na bahala sa lahat. Sa isang sandali, napuno ng pag-asa ang puso ko. 6 na taon. 6 na taon. Matatapos na. Totoo, anak. Bumaba ang tingin niya. Sa totoo lang, may hihingin pa akong isa. Alam kong malaki. Pero kailangan ko ng tulong sa down payment ng sasakyan. 300,000. Kaya kong mag-ipon ng 180,000. Pero kulang ako ng 120,000. Pwede mo bang ipahiram? Pangako, ibabalik ko sa loob ng 6 na buwan at pagkatapos noon, wala nang hihingin. Natigilan ang mundo. 120,000. Wala akong 120,000. Nagastos ko na ang lahat ng ipon ko sa buwan ng bayad. Ang natira, pang-emergency lang. Rafael, wala akong ganung halaga. Nay, pakiusap, importante ito. Sinabi na ni Trisha sa pamilya niya na bibili kami. Kung hindi, isipin nila natalo ako. Naroon na naman ang imahe, ang sinungaling, ang pangangailangan na magmukhang mayaman sa pamilya ni Trisha. Anak, talagang wala akong pera. May savings account ka naman, yung ipinamana ng tatay. Natigilan ako. Sagrado ang account na yon. Yung natira sa akin ng asawa ko. 500,000 para sa katandaan ko. Para sa tunay na emergency. Para sa dignidad ko. Hindi hinahawakan ang account na yon, Rafael. Iniwan yon ng tatay mo para sa akin. Anak niya rin ako. Hindi ba niya gugustuhin gamitin mo yon para tulungan ako? Saka sinabi ko naman na ibabalik ko. Narinig ko ang inis sa boses niya. Na parang ako ang masama. Na parang ang pagdangi ko ay pagiging makasarili. Bigyan mo ako ng ilang araw para isipin. Tumayo siya, halatang naiinis. CJ, pero wag matagal. Matatapos ang offer sa 2 linggo. Umalis siya nang hindi tinatapos ang kape. Nang walang yakap. Nang walang dating matatamis na salita. Noong gabing yon, hindi ako nakatulog. Nagikot-ikot sa kama, iniisip ang 6 na taon ng bayad, ang mga sinira na pangako, ang kinansela na therapy, ang hindi natuloy na biyahe, ang bahay na unti-unting nawawasak habang binabayaran ko ang kondo ng iba.
Iniisip ko ang asawa ko. Kung ano ang sasabihin niya kung alam niya. Ipagtatanggol ba niya ang anak natin, kahit anong halaga, o ipagtatanggol niya ako? Sa ikatlong araw, tumawag ulit si Rafael. Napag-isipan mo na ba, Nay? Rafael, hindi ko talaga kaya. Para sa katandaan ko ang account na yon. 59 anyos na ako. Kailangan ko yon para sa gamot, para sa... Nay, lagi ka ng dramatic. Hindi ka naman mamamatay bukas. Sa kapagtanda mo na, ako naman ang bahala sa'yo. 59 anyos na parang hindi sapat. Na parang hindi totoo ang sakit ng tuhod ko. Na parang hindi umiiral ang pagod ko. Hindi drama to, anak. Totoo to. Alam mo ba, Nay? Limutin mo na. Kaya ko na to. Ako lagi ang may ginagawa. At binaba niya. Nanginginig ako sa telepono. Hindi sa ginaw, kundi sa galit. Galit sa kanya dahil ginagamit niya ako. Galit sa sarili ko dahil pinayagan ko. Pero ang pinakamasakit ay dumating pagkatapos. 2 linggo pagkatapos, nagpost si Trisha sa social media. Nakangiti siya. Nagpupose sa harap ng bagong Toyota Fortuner. Puti at makintab. Ang caption, "Blessed with this gift from MY hardworking husband. Salamat, love, sa pagtupad mo lagi ng pangako mo. #blessed life, #perfect couple, #Fortuner." Binili nila ang sasakyan ng walang tulong ko. Nang walang 120,000 ko. Nang hindi hinawakan ang sagradong account ng asawa ko. Ibig sabihin, hindi talaga kailangan ni Rafael ang pera. Gusto lang niyang makita kung hanggang saan ako handang magsakripisyo. Tinest niya ang pagmamahal ko. Tinest ang katapatan ko. Piniga ang huling patak ng sakripisyo ko. At nang sabihing hindi ko kaya, nakahanap siya ng ibang paraan. Noong gabing yon sa ilalim ng bougainvillea, nagdesisyon ako. Hindi ko huhugutin ang 120,000. Hindi ko hahawakan ang account ng asawa ko. Pero hindi rin ako titigil sa pagbabayad ng upa. Bakit? Dahil natatakot pa ako. Takot na mawala siya ng tuluyan. Takot na tigilan niya akong kausapin. Takot na maging inang inabandona ang anak. Kaya nagpatuloy ako, buwan-buwan, transfer. Pero may namatay sa loob ko. At kahit hindi ko pa alam noon, ang tahimik na kamatayang yon ang simula ng aking muling pagkabuhay. Habang isinusulat ko to, nagtataka ako, saan ka nakikinig? Isulat mo ang pangalan ng lungsod mo sa comments. Ang ika-5 taon ay taon ng mga senyales. Mga senyales na nakikita mo pero ayaw mong intindihin. Mga katotohanan na nasa harap mo pero ayaw tanggapin ng puso mo. Dahil ang pagtanggap noon ay nangangahulugan na tanggapin na sinungaling lahat ng pinaniwalaan mo. Nagpatuloy ako sa pagbabayad ng upa, 20,000, tuwing unang araw ng buwan. Wala nang natira sa savings account ko. Wala nang safety net. Buhay na buhay, inaayos ang bawat piso, bumibili ng pinakamura, tinatanggihan ang lahat. Lumala ang tuhod ko, kaya kailangan ko ng gumamit ng baston para maglakad ng malayo. Pinilit ni Luisa na magpagamot ako. Imelda, kailangan mong ipacheck yan. Hindi normal. Mabuti lang ako. Tanda lang yan. 50 anyos ka, hindi 70. Pakiusap, pumunta ka sa doktor. Pumunta ako. Ang diagnosis, advanced degenerative arthritis. Inireseta ng doktor ang gamot na 7,000 bawat buwan. Tiningnan ko ang reseta at inilagay sa bag ng walang salita. Susuplihin niyo ba ang reseta? Tanong ng doktor. Opo, doktor. Salamat. Sinungaling. Hindi ko susupilin. Wala akong extra 7,000. Yan ang pagkakaiba ng makakain ng maayos o hindi. Nang makapagbayad ng kuryente o madilim. Lumabas ako ng klinik na pilay-pilay, nakasandal sa baston. May reseta na hindi susupilin. Naramdaman kong binabayaran ng katawan ko ang presyo ng sakripisyo ko. Noong hapon na yon, tumawag si Rafael. Bihira. Matagal na siyang walang paramdam. Nay, kumusta ka? Mabuti, anak. Ikaw? Mabuti. O nga pala, natanggap mo ba ang message ko? Anong message? Pinadala ko yung message 3 days ago, na ipadeposit mo na maaga ang pera. This month, on the 30 instead of the 1 ST. Hindi mo ba nakita? Hindi ko nakita. Binuksan ko ang cellphone. Naroon nga. Maikling message. Nay, ipadeposit mo on the 30, please. May urgent akong babayaran. Hindi ko nakita, anak. Pasensya. Pwede ba bukas ng umaga? Nay, kailangan ko ngayon. Urgent. Hindi ba kaya online transfer? Naririta na ang tono niya. Inis, na parang ako ang incompetent na empleyado at hindi ang nanay niya. Anak, hindi ako marunong yan sa internet. Lagi akong pumupunta sa bangko.
Naririnig ko ang buntong hininga niya ng inis. Sage, limutin mo. Manghihiram na lang ako sa kaibigan, pero bukas, siguradong may deposit. Binaba niya nang walang paalam. Naiwan ako sa telepono. Naramdaman ang bagong bagay. Hindi sakit, kundi maliit na kislap ng galit. Ganyan na pala niya ako kinausap. Ganyan na niya ako trinato pagkatapos ng 6 na taon ng tahimik na tulong. Kinabukasan, maaga akong pumunta sa bangko. Habang naghihintay ng turn, narinig ko ang usapan ng dalawang ale. Yung anak ko, humingi ng pera para sa negosyo, hindi na binayaran. Ay, mare, ginagamit talaga ng mga anak. Yung anak ko, humingi para sa kasal, ngayon halos hindi na tumatawag. Natigilan ako. Ganyan pala ang tingin sa amin. Mga ina na pinagkukunan ng pera ng sariling anak. Hindi, iba ang case ko. Tinutulungan ko si Rafael dahil kailangan niya. Pansamantala lang. Nangako siya. O hindi ba? Ginawa ko ang transfer. 20,000 tulad ng dati. Pero sa pagkakataong yon, may gumising sa loob ko. Maliit na boses na nagsasabing, hindi tama to. Inignora ko. 2 linggo pagkatapos, inimbita ako ni Luisa sa lunch sa maliit na karinderya malapit sa bahay. Nag-order siya ng chicken afritada at ako ng sopas na mas mura. Bakit lagi mong pinipili ang pinakamura? Tanong niya. Hindi ko trip ang afritada. Imelda, sa akin, wag ka na magsinungaling. Anong nangyayari sa pera mo? Sa karinderyang yon, sa gitna ng ingay ng pinggan at usapan, may nabiyak sa loob ko. Nagsimulang tumulo ang luha nang walang pahintulot. Luisa, hindi ko na kaya to. Kinuha niya ang kamay ko. Sabihin mo. At sinabi ko, hindi lahat, pero bahagi. Sinabi kong tinutulungan ko si Rafael sa mga gastos. Pansamantala lang, malapit nang matapos. Ilang taon ka nang tumutulong? 5 na taon. At kailan siya titigil na mangailangan ng tulong mo? Malapit na. Nangako siya. Tiningnan ako ni Luisa nang may halo ng lambing at lungkot na hindi ko malilimutan. Imelda, mahal, hindi yan pagtulong. Pagtutustos yan. At ang pinakamasama, sinisira mo ang buhay mo para panindigan ang kanya. Alam niya bang iniiwan mo ang gamot mo para bigyan siya ng pera? Hindi ko sinabi. Ayaw kong mabahala siya. Mabahala. Imelda, ikaw ang gumagamit ng baston. Ikaw ang nagsasakripisyo at ikaw pa ang natatakot na mabahala siya. Parang malamig na tubig ang mga salita niya. Pero pinagtanggol ko pa rin ang anak ko. Hindi mo naiintindihan, Luisa. Galing si Trisha sa mayamang pamilya. Kailangan ni Rafael na mapanatili ang level. Kung hindi, bababaan siya ni Trisha. At kung binabaan ka na niya, at alam niya na hindi niya kaya ang level na yon kaya ikaw ang pinipiga. Huwag mong sabihin yon. Imelda, buksan ang mata. Ang anak na mahal ang ina, hindi siya hahayaang walang gamot. Hindi siya gagawing mahirap habang siya ay mayaman. Hindi niya alam na ganito ako. At bakit hindi mo sinasabi? Wala akong masagot. Noong gabing yon, hindi ako nakatulog. Paulit-ulit sa isip ko ang mga salita ni Luisa. Nagdesisyon akong gawin ang hindi ko pa ginagawa. Mag-imbestiga. Kinabukasan, nag-search ako online ng building kung saan nakatira sila. Kondo sa BGC, elegante, moderno, may GYM at rooftop garden. Tinignan ko ang presyo ng renta. 50,000 hanggang 80,000 depende sa size. Mabilis ang tibok ng puso ko. Sabi ni Rafael, 70,000 ang upa, siya 50,000, ako 20,000. Kung 50,000 lang pala, ibig sabihin siya 30,000, ako 20,000. O mas masahol, ginagamit niya ang pera ko sa iba at siya ang nagbabayad ng buong upa. Hindi pwede. Hindi magsisinungaling ng ganun ang anak ko. Nagdesisyon akong gumawa ng isa pang bagay na nakakahiya pero kailangan. Nag-message ako kay Rafael. Anak, nagkataon. May kaibigan akong naghahanap ng kondo sa BGC. Alam mo ba kung magkano ang upa sa building nyo? Para lang mabigyan ko siya ng ideya. 3 oras pagkatapos, sumagot siya. 60,000 hanggang 80,000. Depende sa floor at view. Malabo, hindi tiyak, umiiwas. Tinanong ko ulit. Kayo, magkano talaga ang binabayaran nyo? 2 araw walang sagot. Sa wakas, Nay, hindi ko maalalay. Si Trisha ang bahala sa ganyan. Bakit? Wala, curious lang. Walang follow-up. Noong gabing yon, sa ilalim ng bougainvillea na nalulagas na ang bulaklak, dahil autumn, naintindihan ko ang kakilakilabot. Sinungalingan ako ng anak ko. Hindi ko alam kung saan eksakto. Pero may mga sinungaling, layer ng layer na pinili kong hindi makita. 1 linggo pagkatapos, habang naglalakad ako sa Ayala Avenue,
nakita ko si Rafael. Nasa terrace siya ng mamahaling restaurant. Yung tipong ang almusal ay katumbas ng isang linggong grocery ko. Kasama niya si Trisha at ibang mag-asawa. Nagtawanan sila, umiinom ng mimosa. Puno ng pagkain ang mesa. Natigilan ako sa kalye, nakatitig pataas, nagtatago sa dami ng tao. Masaya si Rafael, relaxed, prosperous. At ako, naroon sa baba na may baston, may lumang damit, may tuhod na sumisigaw sa sakit, may walang laman na bank account. Hindi niya ako nakita. Hindi ko inalis ang tingin sa terrace hanggang sa humingi sila ng bill. Nakita ko si Rafael na naglabas ng gold credit card at nagbayad ng walang alinlangan. Tumayo sila, lahat elegante, at naglakad papunta sa avenue, nagtawanan at nagkayakapan. Bumalik ako sa bahay sakay ng jeep, mahigpit ang kapit sa baston. Naramdaman kong malapit nang sumabog ang isang bagay sa loob ko. Noong gabing yon, binuksan ko ang mga bank statement ko sa nakalipas na 5 taon. Kinuha ko ang lumang kalkulator at sinimulang magdagdag. 20,000 bawat buwan, 12 buwan sa isang taon, 5 taon, 1,200,000. 1,200,000 piso ang ibinigay ko sa anak ko. Pera mula sa pensyon ko, sa ipon ko, sa kinabukasan ko, sa kalusugan ko, sa dignidad ko. At siya, nasa mamahaling restaurant, umiinom ng mimosa. Inilagay ko ang ulo sa mesa at umiyak. Umiiyak para sa lahat ng nawala, para sa lahat ng tinanggihan ko, para sa katangahan ko, para sa bulag na ina ako. Pero sa gitna ng luha, may dumating na bagay na hindi ko pa naramdaman sa anak ko. Galit. Hanggang ngayon, nagtatanong ako kung tama ba ang ginawa ko. Ikaw, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa lugar ko? Kakaiba ang galit kapag unang beses mo itong naramdaman sa taong pinakamahal mo. Parang apoy sa dibdib at hindi ka makahinga. Alam mo ang totoo, pero ayaw mong tanggapin. Pagkagising sa madaling araw na mabilis ang tibok ng puso, naalala mo ang bawat sinungaling, bawat sinira na pangako, bawat sandaling pinili mong maniwala kaysa makita. Pagkatapos kalkulahin ang 1,200,000, 3 gabi akong hindi nakatulog. Iniisip ko ang mga bagay na pwede kong gawin sa perang yon. Pwede kong ipaopera ang tuhod ko. Pwede kong magbakasyon sa mga lugar na pinapangarap ko. Pwede kong ayusin ang bahay ko. Pwede akong mabuhay ng marangal. Sa halip, binayaran ko ang sinungaling ng anak ko, dahil alam ko na ngayon ng sigurado. Sinungaling yon, hindi maliit, malaking sinungaling na tumagal ng 5 taon at nagkakahalaga ng kalusugan ko, kapayapaan ko, kinabukasan ko. Pero hindi pa kumpleto ang katotohanan, at may bahagi sa akin na kailangang malaman lahat bago gumalaw. Isang umaga, nagdesisyon ako. Imbestigahan ko ng totoo kung magkano ang upa ng kondo na yon. Hindi ko itatanong kay Rafael, ako mismo ang alamin. Sinuot ko ang pinakamagandang damit ko, nagmakiyop ng kaunti, at sumakay ng taxi papuntang BGC. Taxi, gastos na hindi ko karaniwang pinapayagan. Pero importante ito. Kailangan ko ng sagot. Dumating ako sa building. Mas elegante pa kaysa inasahan ko. May doorman sa entrance, lobby na may tropical plants at makintab na marmol. Naramdaman kong maliit ako, hindi bagay, mahirap. Magandang umaga, sabi ko sa doorman ng may ngiti. Interesado akong magrenta ng unit dito. May available ba? Tiningnan ako ng doorman na mabait. Kailangan po kayo makipag-usap sa admin. Ma'am, pero may available po. Gusto niyo po bang ibigay ko ang contact? Bago yon, gusto ko lang malaman kung magkano ang range ng upa para makita ko kung kaya ng budget ko. Siege po. Ang mga isa bedroom po, around 45,000. Ang 2 bedroom, 60,000 hanggang 75,000. Yung mga may terrace o mas malaki, 90,000 pataas. Natigil ang puso ko saglit. 60,000 hanggang 75,000. At kasama na po ba sa presyo? Tanong ko ng pilit na kalmado. Kasama na ang maintenance, tubig, gas. Kuryente po separate. Naiintindihan ko. At karamihan ba ng tenants, 2 bedroom ang tinitirhan? Opo, ma'am. Yung pinaka-common. Nagpasalamat ako. Lumabas ako roon na nanginginig ang binti. Kailangan kong umupo sa bench sa labas dahil akala ko mabubuwal ako. 60,000, 75,000. Hindi 70,000. Sabi ni Rafael, 70,000 ang upa, siya 50,000, ako 20,000. Pero kung 60,000 lang, ibig sabihin siya, 40,000, ako 20,000. O mas masahol, ginagamit niya ang pera ko sa iba. Kailangang may paliwanag. Baka may terrace sila kaya mas mahal. Pero kung ganoon, bakit umiiwas si Rafael? Bakit hindi niya sinabi ng diretso? Nay,
mas mahal kasi may Teres. Dahil sinungaling siya. Dahil sinungaling niya ako sa buong panahon. Bumalik ako sa bahay sakay ng jeep. Naramdaman kong masama ang pakiramdam. Pagdating ko, nagsuka ako, hindi dahil sa kinain, kundi dahil sa pagduduwal ng kataksilan. Noong hapon na yon, gumawa ako ng isa pang bagay na nakakahiya. Pero ano pa ba ang gagawin ko? Tinignan ko ang social media ni Trisha. Isa siya sa mga taong nagpo-post ng lahat. Bawat kain, bawat labas, bawat perfect na sandali. At naroon lahat. Ang ebidensya ng sakripisyo ko na naging luho nila. Mga larawan sa mamahaling restaurant. Date night with MY Love. Mga larawan ng bagong damit. Shopping therapy. Designer boutiques. Mga larawan ng bakasyon. Boracay, Tagaytay, Baguio. Needed this break. #blessed life. Mga larawan ng Fortuner. Salamat, love, sa pagtupad mo lagi ng pangako. Bawat larawan, saksak. Bawat caption, pang-uyam. Habang ako'y kumakain ng kanin at tuyo para makatipid, sila'y kumakain ng steak. Habang ako'y kinansela ang therapy, sila'y nagbabakasyon. Habang ako'y nagsusuot ng damit mula noong dekada, siya'y bumibili ng designer bag. At lahat yon, galing sa pera ko. Sa perang ibinigay ko, isang pensyonadong guro na 59 anyos na may arthritis. Bawat buwan sa loob ng 5 taon. Patuloy ang pag-scroll. May larawan mula 2 taon na ang nakaraan sa restaurant. Sa comments, ang ideal na couple. Halatang successful si Rafe. Successful. Successful gamit ang pera ng nanay niya. Pero ang pinakamasakit ay isang recent post. Si Trisha kasama ang nanay at mga kapatid. Ang caption, "Salamat sa Diyos sa pamilyang hindi ako binigyan ng kakulangan. Lumaki ako sa pagmamahal at kasaganaan. At ngayon, pareho ang binibigay ng asawa ko. #family first, #blessed. At ako, saan ako doon? Ako na nagbigay ng 1,200,000. Ako na nagsakripisyo ng kalusugan. Ako na dahilan kung bakit sila makakatira sa kondo na yon. Wala ako sa kwento nila. Invisible ako. Isinara ko ang cellphone at umiyak hanggang maubos ang luha. Noong gabing yon, tumawag si Rafael na parang walang nangyari. Parang normal na tawag. "Nay, kumusta? Mabuti." Sinungaling ko. O nga pala, reminder lang na bukas ang first deposit ha. Sage. Parang transaksyon. Parang bangko ako. Walang kumusta ang tuhod mo, Nay. Walang may kailangan ka ba. Reminder lang ng deposit. Rafael, sabi ko, at iba ang tunog ng boses ko, mas matigas. Kailangan nating mag-usap. Hindi pwede ngayon, Nay. May lakad kami ni Trisha. Pwede bang next time? Importante to, anak. Nay, talagang may lakad. Next week na lang. Sage. Binaba niya. Nanginginig ako sa galit. Hindi naman lang siya nagtatanong kung kumusta ako. Hindi na siya nagpapanggap na interesado. Ako na lang ang source of money, ATM, monthly obligation. Kinabukasan, hindi ako pumunta sa bangko. Unang araw ng buwan at sa unang beses sa 5 taon, walang deposit. Dumaan ang 2 yem. Tumunog ang cellphone ko. Si Rafael. Nay, ginawa mo ba ang deposit? Hindi pa dumadating. Hindi pa ako nakapunta sa bangko. Bakit? First day na. Dahil kailangan muna nating mag-usap. Nay, huwag ka nang magsimula. Anong problema? Gusto ko pumunta ka dito ngayon sa bahay. Kailangan nating mag-usap ng harapan. Hindi pwede ngayon. May dinner si Trisha. Pinutol ko siya. Matigas, matatag. Hindi natitinag ang boses ko. Pupunta ka ba ngayon o wala ng deposit? Ikaw ang bahala. Mahabang katahimikan. Naramdaman ko ang gulat niya sa kabilang linya. Tinatrabaho mo ba ako? Sinusubukan kong makita ang anak ko. Threat ba yon? Isa pang katahimikan. Sage. Pupunta ako mamaya, mga 8. Naghihintay ako. Binaba ko at nagsimulang manginig. Hindi sa takot, kundi sa bagay na hindi ko pa naramdaman. Kapangyarihan. Sa unang beses sa 5 taon, ako ang may kontrol. Mabagal ang paglipas ng oras. Naghanda ako. Inilabas ang lahat ng bank statements, ang notebook kung saan nakarecord ang bawat bayad, ang kalkulator, nagluto ng kape. Kahit alam kong mapait ang usapan. 8:30 dumating si Rafael. Huli tulad ng dati. Pumasok siya na mukhang inis, na parang sakripisyo ang pagpunta sa nanay. Nandito na ako. Anong sobrang urgent? Hindi ko siya inupuan. Tumayo ako, baston sa isang kamay, papeles sa kabilang. Magkano ang upa ng kondo nyo? Tanong ko ng diretso. Namutla siya. Ano? Magkano ang upa? Simple lang na tanong. Sabi ko na, 70,000.
Sinungaling ka. Anong sinungaling? Ikaw na nagsasabi ngayon kung magkano ang binabayaran ko. Pumunta ako sa building. Kausap ko ang doorman. Ang 2 bedroom. 60,000 hanggang 75,000. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Binuka ni Rafael ang bibig. Isinara, binuka ulit. Nay, base price yon. Mas mahal kami kasi may terrace ang unit namin. At may terrace ba? Hindi ko nasabi. Hindi mo ako inimbita kahit minsan sa loob ng 5 taon sa lugar na tinutulungan ko bayaran. Kasi si Trisha, hindi niya. Ano? Nahihiya siya sa akin. Nahihiya siyang dalhin ang mahirap na biyenan sa eleganteng kondo. Hindi ganoon. Kung gayon, ano? Ipaliwanag mo, Rafael. Ipaliwanag mo kung bakit binigyan kita ng 20,000 bawat buwan sa loob ng 5 taon. 1,200,000 total. At trinato mo ako na estranghero. 1,200,000. Ulit niya, na parang binibilang niya. Siyempre binilang ko. Pera ko yon, pensyon ko, kinabukasan ko. Alam mo ba kung ano ang pwede kong gawin sa 1,200,000? May ideya ka ba? Kinusot ni Rafael ang buhok, kinakabahan. Nay, akala ko lagi kang may extra. Hindi mo sinabi na nahihirapan ka. May extra ako. Tingnan mo ang bahay ko. Tingnan mo kung paano ako nabubuhay. Tingnan mo ang baston ko. Alam mo ba kung bakit ako gumagamit ng baston? Dahil may arthritis ako at hindi ko kayang bayaran ang treatment. At bakit hindi ko kaya? Dahil 20,000 ang ibinibigay ko sa iyo bawat buwan. Hindi ko alam yon. At bakit hindi ka nagtatanong? Bakit walang pakialam? Ang mahalaga lang sa iyo, dumating ang pera tuwing first day. Naupo si Rafael sa upuan. Sa unang beses, wala siyang masabi. Sabi mo, 1 taon lang. Tuloy ko, at nabiyak ang boses ko. 1 taon, Rafael. 5 taon na ang nakalipas at nandito pa rin ako. Nagbabayad ng sinungaling mo. Dahil yon ang binabayaran ko. Hindi upa, kundi ang sinungaling mo, ang imahe mo, ang pangangailangan mong magmukhang mayaman kay Trisha at sa pamilya niya. Nay, ibabalik ko ang pera. Kailan? Kailan, Rafael? Pag bumili kayo ng isa pang sasakyan. Pag nagbakasyon ulit. Pag bumili ulit si Trisha ng bagong bag. Nakita ko ang social media niya. Nakita ko lahat. Paano kayo nabubuhay, mamahaling restaurant, designer clothes, bakasyon, at ako, kumakain ng kanin at sardinas, nagsusuot ng lumang damit, hindi makabili ng gamot. Nagsimulang tumulo ang luha, pero hindi na luha ng lungkot, luha ng galit, ng pagpapalaya, ng katotohanang lumalabas na. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit, anak? Hindi ang pera. Ang ginawa mo akong invisible. Ginawa mo akong ATM. Tumigil ka nang makita ako bilang nanay mo. Hindi na ako si Imelda, ang babaeng nagpalaki sa iyo mag-isa. Nag-double shift para mapag-aral ka. Minahal ka higit sa buhay ko. Ngayon, monthly obligation na lang ako. Tinakpan ni Rafael ang mukha ng mga kamay. Hindi ko alam kung umiyak siya o tinatakpan lang ang mukha niya para makatakas sa tingin ko. Sorry, sabi niya sa wakas, basag ang boses. Sorry, Nay. Tama ka. Nagpakita ako. Nagbalabas ako ng kontrol. Pero talagang balak kong bayaran lahat. Totoo. Sa anong pera, Rafael? Kung nabubuhay ka sa lampas ng kakayahan mo. Kung ang bawat piso na kinikita mo, napupunta sa pagpapanatili ng peking imahe. Magbabago ako. Pangako. Ilang pangako pa ang sisirain mo. Tumayo siya, lumapit, sinubukang yakapin ako. Lumayo ako. Huwag mo akong hawakan. Hindi hanggang magbago talaga ang lahat. Anong gusto mo? Gusto ko tigilan mo ang pagsisinungaling. Gusto ko kausapin mo si Trisha at sabihin mo ang totoo. Lahat ng totoo. Na ako ang nagbabayad ng bahagi ng upa nyo sa loob ng 5 taon. Na hindi mo kinikita ang sinabi mo. Na ang perfect na buhay nyo ay galing sa sakripisyo ng nanay mo. Nay, hindi ko kaya yon. Bakit? Kasi iiwan ka niya. At kung iwan ka niya dahil doon, anong klaseng asawa ang meron ka? Walang sagot si Rafael. At sa katahimikan na yon, naintindihan ko lahat. Naintindihan kong mas pinipili niyang magsinungaling kaysa mawala si Trisha. Naintindihan kong mas mahalaga sa kanya ang imahe kaysa ang kalagayan ko. Naintindihan kong ang anak na kilala ko, wala na, o baka hindi talaga umiral. Umalis ka, sabi ko ng mahina. Umalis ka, Rafael. Gusto kong mag-isa. Umalis siya nang hindi lumilingon. Sumara ang pinto at naiwan ako sa sala. Napapaligiran ng papeles, ng accounts, ng ebidensya ng 5 taon na pagmamahal na hindi nabalik. Umupo ako sa ilalim ng bougainvillea. Kahit gabi at malamig,
Halos walang bulaklak ang halaman. Darating ang taglamig at pareho ang pakiramdam ko sa loob. Malamig, mahaba, masakit. Pero may naramdaman din ako. Maliit pero totoo. Naramdaman kong sinabi ko na sa wakas ang totoo. Ipinagtanggol ko ang sarili ko. Tumigil ako sa pagiging invisible. At sa gitna ng sakit, may simula. Ang mga sumunod na araw ay pinakatahimik sa buhay ko. Hindi tumawag si Rafael. Hindi ko rin siya tinawagan. Dumaan ang first, second, third, fourth. Katahimikan ang cellphone ko. Kakaiba. Sa loob ng 5 taon, nabuhay ako sa pressure ng monthly commitment. Ngayong hindi ko na ginagawa, inaasahan kong magkakaroon ng guilt, pero wala. Kapayapaan ang nadama ko, mapait, pero kapayapaan na rin. Dumating si Luisa sa ika-5 araw. Anong nangyari? Iba ang hitsura mo, sabi niya pagpasok pa lang. Nag-usap kami ni Rafael. Sinabi ko ang lahat. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ay, Imelda, kumusta ang pakiramdam? Hindi ko alam. Walang laman, malaya, malungkot, sabay-sabay. Umupo kami at nagkape. Kinuwento ko ang bawat detalye. Pagkatapos, may luha sa mata ni Luisa. Tama ang ginawa mo, sabi niya. Kahit masakit, tama yon. Sa ika-7 araw, nag-text si Rafael. Nay, kailangan nating mag-usap. Pwede ba akong pumunta bukas? Sage. Kinabukasan, dumating siya mag-isa. Mukhang pagod, payat. Umupo kami sa sala. Walang nakakaalam kung paano magsimula. Nag-usap kami ni Trisha. Sabi niya sa wakas. Tumalon ang puso ko. Sinabi mo. Sinabi ko lahat. Na tinutulungan mo kami sa upa. Na nagsinungaling ako tungkol sa kita ko sa loob ng 5 taon. Anong sabi niya? Bumaba ang tingin niya. Galit na galit siya. Disappointed. Sabi niya, niloko ko siya. Pinahiya ko siya sa pamilya niya. At tungkol sa akin. Anong sabi niya tungkol sa akin? Sabi niya, bakit hindi mo agad sinabi? Dapat kasali siya mula umpisa. Narinig ko ang dugo ko na kumukulo. Bakit hindi ko agad sinabi? Ikaw ang nagsumamo na itago. Ikaw ang nagmakaawa na hindi sabihin. Alam ko, Nay. Sinabi ko, pero galit na galit siya. Kanino? Sa'yo o sa akin? Sa pareho. Siyempre, lagi namang may kasalanan ang ina. At ngayon, ano? Tanong ko. Sabi ni Trisha, kailangan niya ng time mag-isip. Iniisip niyang umuwi muna sa parents niya. Umuwi. Sabi niya, hindi na niya ako mapagkakatiwalaan. Kung nagsinungaling ako rito, hindi niya alam kung saan pa. May sakit sa boses niya. Tunay na sakit. At sa isang sandali, naawa ako sa kanya. Sandali lang. Rafael, baka naman ito ang magandang bagay. Baka oras na para buuin niyo ang kasal niyo sa katotohanan, hindi sa sinungaling. Magandang bagay. Magandang bagay na gusto akong iwan ng asawa ko. Hindi mo ako naiintindihan. Mahal ko siya. Hindi ko kaya mawala siya. At ako, kaya mo akong mawala. Sa loob ng 5 taon, unti-unti mo akong nawala. Tumigil ka ng dalawin. Tumigil ka ng magtanong kung kumusta ako. Ginawa mo akong monthly obligation. Matagal mo na akong nawala, Rafael, hindi mo lang napansin. Nay, hindi ko sinasadya. Pero ginawa mo. At ngayon, binabayaran mo ang resulta. Tumayo si Rafael at naglakad patungo sa bintana. So, ano? Hindi mo na talaga ako tutulungan. Kahit ilang buwan pa habang inaayos ko. Hindi, Rafael. Tapos na. At paano ko babayaran ang upa? Maghanap kayo ng mas mura, kumuha ng sideline, ibenta ang sasakyan. Gawin ang ginagawa ng mga responsable na tao. Mabuhay sa kakayahan mo. Madaling sabihin. Madaling gawin din. Ginawa ko yon ng maraming taon. Nagpalaki ako ng anak mag-isa sa sweldo ng guro. Mabuhay sa kakayahan ko, walang luho, walang pagpapanggap, may dignidad. Hindi pareho. Tama ka. Hindi pareho. Dahil may mas marami kang resources kaysa sa akin noon. May pinag-aralan ka, may stable na trabaho, kabataan. Ako, may kusa lang at pagmamahal. Pero nakayanan natin. Mahabang katahimikan si Rafael. Tumingin siya sa akin nang may halo ng galit at sakit. Alam mo ba, Nay? Baka tama ka. Baka talagang nagpakita ako. Pero may kasalanan ka rin. Hindi ka nagsabi ng hindi. Hindi ka naglagay ng hangganan. Lagi kang sumasagot ng, sanay mo ako na laging nandiyan ka. Nagbibigay, nagsasakripisyo. Ngayon, gusto mo bigla akong magbago. Masakit ang mga salita niya dahil may katotohanan. Pinayagan ko lahat. Sinabi ko nang dapat sabihin ng hindi. Tama ka, pag-amin ko. Pinayagan kitang tratinuhin ako ng ganoon.
Tinuruan kitang ang pagmamahal ng ina ay walang hangganan at walang kondisyon. At yon ang pagkakamali ko. Pero ang pagkakamali ay maayos, at inaayos ko na ngayon. Pinuputol ko ang pagiging pabigat. Pinapayagan kitang lumaki. Pinapayagan kitang maging lalaking responsible na humaharap sa sariling desisyon. Umiling si Rafael. Kakayahan mo talaga, Nay. Ngayon naman, ang pag-iwan mo sa akin ay para sa ikabubuti ko. Hindi kita iniiwan, anak. Binibitawan kita. May pagkakaiba yon. Naglakad siya patungo sa pinto. Bago lumabas, humarap siya. Sana'y kang masaya. Dahil sa'yo, gumuho ang kasal ko. Hindi, Rafael. Gumuho dahil sa sinungaling. Dahil sa walang pundasyon. Ako lang ang nag-alis ng takip sa bulok na. Umalis siya nang malakas ang pinto. Naiwan ako sa sala na nanginginig. Ang mga salitang, dahil sa'yo, ay tumutunog sa isip ko. Ako ba ang may sala? Ako ba ang kontrabida sa kwento? Alam ko hindi, pero masakit pa rin. Ang mga araw naging linggo. Walang balita mula kay Rafael. Hindi ko rin siya hinanap. Sa unang beses sa buhay ko, iginalang ko ang katahimikan niya. Tulad ng pagiging walang pakialam niya sa pangangailangan ko sa loob ng maraming taon. Ginamit ko ang pera ko, yung dating napupunta sa upa, para bumili ng gamot. Napabuti ang sakit ng tuhod ko. Nakakalakad ako ng mas maayos. Mas maganda rin ang tulog ko. Isang hapon, habang dinidiligan ang bougainvillea, tumunog ang cellphone ko. Unknown number. Si Tita Imelda po ba? Tanong ng babaeng boses na hindi ko kilala. Opo. Sino to? Ako po si Micaela, kapatid ni Trisha. Natigilan ang dugo ko. Bakit tumatawag ang hipag ko? May nangyari ba? Hindi po. Gusto ko lang po makipag-usap sa inyo. Pwede po ba tayong magkita? Pumayag ako. Hindi ko alam kung ano ang asahan. Pero may nagsasabing kailangan kong marinig. Nagkita kami sa maliit na cafe malapit sa bahay ko. Pagdating ko, naroon na siya. Kamukha niya si Trisha, elegante, maayos ang suot, may aura ng may pera. Pero iba ang mata niya, mas tao. Tita Imelda, salamat po sa pagpunta. Sabi niya nang tumayo. Umupo kami at nag-order ng kape. Katahimikan ng una. Hindi ko alam kung paano magsimula. Sabi niya sa wakas. Hindi alam ni Trisha na nandito ako. Kung malaman niya, magagalit siya sa akin ng todo. Kung gayon, bakit ka nandito? Dahil kailangan kong sabihin sa inyo ang isang bagay na sa tingin ko ay karapat-dapat niyong malaman. Naghanda ako para sa pinakamasama. Nagkwento sa akin ni Trisha ang lahat tungkol sa upa, tungkol sa perang ibinibigay niyo. Natigilan ako, hindi dahil kailangan nila ng tulong, kundi dahil nagpanggap si Trisha na walang alam. Anong ibig mong sabihin? Humugot ng hininga si Micaela. Tita Imelda, alam ni Trisha. Siguro hindi mula umpisa, pero mga 3 taon na ang nakalipas. Alam na niya na kayo ang tumutulong sa upa. Natigil ang mundo. Paano mo nalaman? Dahil kinuwento niya sa akin mga 2 taon na ang nakaraan sa family dinner. Nagrereklamo siya na hindi pala ganun kalaki ang kita ni Rafe. Tinanong ko kung paano nila kaya ang kondo na mahal. Sabi niya na parang wala lang. Tumutulong ang nanay niya. 20,000 bawat buwan. Yun ang pinakakunting bagay na pwede niyang gawin pagkatapos ng lahat ng ginagawa ni Rafe para sa kanya. Parang sinuntok ako sa tiyan. Pinakakunting bagay. Obligasyon daw. Na parang utang ko sa kanila. At bakit mo sinasabi ito ngayon? Dahil nang sumabog ang lahat, nagpanggap si Trisha sa pamilya namin na siya ang biktima. Na may tinatago si Rafe na kakilakilabot. Nagsinungaling si Rafe sa umpisa. Pero alam na niya, yon ng maraming taon. Nagpanggap siyang biktima para magmukhang mabuti sa harap ng parents namin. At anong sabi ng parents mo? Galit na galit kay Rafe. Sabi nila, palamunin siya. Niloko niya si Trisha. Hindi siya sapat para sa kanya. Nag-alok pa nga ang tatay ko kay Trisha ng pera para makidivorce. Naramdaman ko ang pagkahilo. Mas malala pa kaysa inisip ko. Tita Imelda, tuloy ni Micaela, hindi ako sang-ayon sa ginawa ni Rafe. Mali ang pagsisinungaling. Pero hindi rin inosente si Trisha. Alam niya at hindi niya sinabi. Tinamasa niya ang pera niyo at hindi man lang niya kayo nakilala ng maayos. Nagpasalamat, isinama sa buhay nila. At hindi yon tama. Bakit mo sinasabi ito sa akin? Dahil matanda na kayo. Galit ako makita kung paano kayo trinato. At dahil may dapat magsabi ng totoo. Hindi lang si Rafe ang may sala. May parte rin ang kapatid ko. Tahimik ako ng matagal, pinoproseso. Naramdaman kung paano nagkakasya ang bawat piraso ng puzzle. Salamat sa pagsasabi, nasabi ko lang. Anong gagawin nyo? Hindi ko alam, pero kahit papaano,
Alam ko na ngayon ang buong totoo. Umalis si Micaela. Naiwan ako sa CAF ng 1 oras pa. Nakatitig sa walang laman na tasa. Naramdaman kong lahat ng pinaniwalaan ko sa nakalipas na taon ay puro sinungaling. Alam ni Trisha. Alam niya at hindi sinabi. Alam niya at trinato ako ng may paghama. Alam niya at hindi man lang nagpasalamat. Noong gabing yon, hindi ako nakatulog. Sa 3:00 ng madaling araw, nagdesisyon ako. Binuksan ko ang lumang komputer at nagsimulang magsulat ng liham. Hindi ko ipadadala sa text o tawag. Liham na formal, galing sa puso. Rafael, 32 taon na ang nakalipas nang ipanganak kita sa mundong ito. Pinalaki kitang mag-isa pagkatapos mamatay ng tatay mo. Binigay ko ang lahat ng kaya ko, edukasyon, pagmamahal, values. Akala ko sapat yon para makabuo ng mabuting lalaki. Nagkamali ako, hindi dahil masama ka, kundi dahil sobra kitang pinrotektahan. Tinuruan kitang ang pagmamahal ng ina ay walang hangganan. At natutunan mong kumuha ng walang ibalik. Tinuruan kitang ang sakripisyo ay marangal. At natutunan mong karapatan mo ang sakripisyo ko. Sa loob ng 5 taon, binigyan kita ng 1,200,000. Hindi ko pinagsisisihan ang pera. Pinagsisisihan ko na pinayagan kitang gawin akong invisible. Pinagsisisihan ko na itinago ko ang sekreto mo habang binubuo mo ang buhay ng sinungaling. Ngayon ko alam na alam ni Trisha. Alam niyang matagal na akong tumutulong sa buhay niyo at gayon paman. Trinato niya ako na parang istorbo. At pinayagan mo. Hindi ko sinulat to para sisihin ka. Sinulat ko para magpaalam. Hindi permanenteng paalam, kundi paalam sa relasyon natin noon. Yung relasyon na ako ang nagbibigay at ikaw ang tumatanggap. Na ako ang nawawala at ikaw ang lumalago. Na ang sakit ko ay invisible sa'yo. Kung balang araw gusto mong makilala ang nanay mo, hindi ang source of money, kundi si Imelda, ang babae na ako, bukas ang pinto ko. Pero hindi na ako magmamakaawa na makita mo ako. Hindi na ako maghihintay ng mumo ng atensyon mo. Hindi ko na isasakripisyo ang dignidad ko para sa kaginhawahan mo. Sa puso, pinakamabuti ang lahat para sa'yo. Sana mahanap mo ang landas mo, mabuo ang buhay na tapat, maging ang lalaking akala ko noon. Pero gagawin mo yon nang walang tulong ko sa pera at walang katahimikang kasabwat. Mahal kita lagi. Pero ngayon, mahal ko na rin ang sarili ko. Ang nanay mong si Imelda. Iprint ko ang liham, isinilid sa sobre, at kinabukasan, dinala ko mismo sa kondo nila. Hindi ko pinindot ang doorbell, inilagay ko lang sa mailbots at umalis. Naglakad ako sa subdivision na may baston. Pakiramdam ko mas magaan kaysa dati. May nawala na bigat. Hindi ang bigat ng pera, kundi ang bigat ng sinungaling, ang bigat ng pagpapanggap na okay ang lahat ng hindi naman. Ang mga sumunod na araw, para sa akin. Naghira ko ng tao para ayusin ang water heater. Bumili ako ng pintura at kasama si Luisa. Pininturahan namin ang sala. Bumili ako ng sariwang bulaklak para sa hapag. Nagluto ako ng afritada para sa akin lang at tinamasa. Naglakad ako sa park tuwing umaga. Gumagana ang therapy. Mas mababa ang sakit ng tuhod ko. Mas makahinga ako. 3 linggo pagkatapos kong iwan ang liham. Tumunog ang cellphone ko. Si Rafael. Nay, nabasa ko ang liham mo. Totoo ba ang pakiramdam mo? Mahabang katahimikan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi mo kailangang magsalita. Mag-isip ka lang. Nay, naghiwalay kami ni Trisha. Totoo. Alam kong mahal mo siya. Sabi niya, hindi niya kaya ang kasama ang sinungaling. Ironic, di ba? Considering na alam din niya. Sinabi sa akin ni Micaela na nakipag-usap siya sa'yo. Na sinabi niya ang totoo. Galit ka ba sa kanya? Hindi. Salamat pa nga ako. May dapat maging tapat sa lahat ng to. At ngayon, ano ang plano mo? Lumipat ako sa mas maliit, mas murang kondo. Ibinenta ko ang Fortuner. Nagsisimula ulit ako. Nagagalak ako, anak. Sorry ako sa lahat. Talagang naging masamang anak ako. Hindi ka masama. Nawala ka lang. May pagkakaiba. Balang araw, papatawarin mo ako. Pinatawad na kita, Rafael. Ang pagpapatawad ay para sa akin, hindi para sa'yo. Para makapagpatuloy ako ng walang sama ng loob. Kaya ba, pwede tayong magsimula ulit? Pwede, pero iba na. Hindi na ako ang inang laging sumasagot ng. Ako na ang magsasabi ng totoo. Kahit masakit, tatanggapin mo at kailangan mong kitain muli ang tiwala ko. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Gagawin ko. Pangako. Huwag kang magpangako. Gawin mo lang. Binaba namin ang tawag. At sa unang beses sa matagal na panahon, naramdaman ko ang pag-asa.
Hindi ang bulag na pag-asa noon, kundi matur, bukas ang mata. Lumipas ang mga buwan. Tinupad ni Rafael ang salita. Hindi sa malalaking bagay, kundi sa maliliit at tuloy-tuloy. Nagsimulang dalawin niya ako tuwing linggo. Dumadating siya na may dalang tinapay mula sa palengke na gusto ko. Hindi siya dumadating ng walang dala at umaasa na ako ang magluluto. Dumadating siya at nagluluto kami ng magkasama tulad noong bata siya. Hindi siya nagsasalita tungkol sa pera, hindi humihingi. Dumadating lang para makasama ako. Una, hindi ako naniwala. Inaantay ko ang sandaling humingi ulit siya, pero hindi. Unti-unti, naniwala ako na totoo ang pagbabago. Kinuwento niya na nag-overtime siya, nagbenta ng maraming gamit na hindi na kailangan. Natututo ng mabuhay ng kaunti at kakaiba, mas malaya raw siya. Alam mo ba kung ano ang ironic, Nay? Sabi niya isang hapon, habang nagkakape kami sa ilalim ng bougainvillea na muling namulaklak. Nung may mahal na kondo, Fortuner, at labas sa restaurant, lagi akong stressed, lagi nag-alala sa pera. Ngayong simple ang buhay, mas maganda ang tulog ko. Nagagalak ako na marinig yon, hindi dahil natutuwa ako sa hirap niya, kundi dahil natututo na siya. Pero may kakaibang paraan ang buhay magbigay ng hustisya. At si Trisha ay malapit ng matuto. Dumating si Luisa isang hapon na may chismis. Sinusundan niya ang social media ni Trisha dahil curious lang. Imelda, kailangan mong makita to. Pinakita niya ang post ni Trisha. Wala ng mga larawan sa mamahaling restaurant o #blessed life. Larawan niya mag-isa sa cafe na may mahabang caption. Minsan, tinuturuan ka ng buhay na hindi lahat ng nakikita ay totoo. Natutunan ko sa mahirap na paraan na ang buhay nagawa sa sinungaling. Kahit magandang sinungaling, darating ang panahon na guguho. Nasa proseso ako ng pagbuo ulit at nagpapasalamat sa mga kasama ko sa mahihirap na panahong to. Anong nangyari? Tanong ko. Patuloy na ipinakita ni Luisa. Pagkatapos daw ng hiwalayan kay Rafael, nakilala ni Trisha ang iba. Negosyanteng may-ari ng chain ng restaurant. Talagang mayaman, hindi peking mayaman. Mabilis ang pag-engage nila. Pero 3 buwan pagkatapos, nabasag ang engagement. Natuklasan daw ng negosyante na nagsinungaling si Trisha sa maraming bagay. Edad, edukasyon, trabaho na matagal na niyang wala. Ironic, di ba? Sabi ni Luisa. Iniwan niya si Rafael dahil sinungaling. Tapos siya rin ang iniwan dahil sa paehong dahilan. Hindi ako natuwa sa sakit niya. Pero naramdaman ko ang balanse sa universo. Mga linggo pagkatapos, tumawag ulit si Micaela. Tita Imelda, gusto ko lang sabihin. Mahirap na mahirap si Trisha ngayon. Nababalitaan ko. Bumalik siya sa parents namin. Nawalan ng trabaho. Iniwan ng boyfriend. At ngayon, sinasabi niyang nagkamali siya kay Rafi. Na mahal siya nito at hindi niya napahalagahan. At inaasahan niyang babalikan siya ni Rafael. Hindi ko alam. Pero iba na siya. Hindi na mayabang, mas mapagkumbaba. Mukhang malakas ang bugbog ng buhay sa kanya. Hindi ang buhay ang nananakit, sagot ko. Ang buhay ang nagtuturo. Ang sakit ang nararamdaman natin kapag ayaw nating matuto. Tama po. Anyway, gusto ko lang sabihin at sabihin ko rin na ngayon. Ang pamilya namin ay may respeto sa inyo. Sabi ng nanay ko, mas maraming dignidad si Tita Imelda kaysa sa marami sa amin. Mukhang naintindihan namin na hindi kayo ang problema, kundi si Trisha. Salamat sa tawag na yon, nag-isip ako. Hindi ako nakaramdam ng panghihiganti o kasiyahan sa hirap ni Trisha. May mas malalim akong naramdaman, pag-unawa. Naintindihan ko na bawat isa ay nag-aani ng itinatanim. Si Trisha, nagtanim ng sinungaling, pagpapanggap, at paghamak. Ngayon, inaani niya ang pag-iisa at pagkadismaya. Hindi dahil hiniling ko, kundi dahil ganoon ang buhay. Si Rafael, nagtanim ng pagmamanipula at pagpapabaya sa nanay. Nawala ang kasal, ang status, ang kaginhawahan. Nagsimula siyang muli sa zero, at kahit mas maganda na ngayon, masakit at mahirap ang daan. At ako, nagtanim ng pagmamahal at sakripisyo, nag-aani rin. Hindi ang inaasahan kong walang hanggang pasasalamat o perfect na anak, kundi ang mas mahalaga, ang kapayapaan ko. Ang dignidad na nabalik, ang pagmamahal sa sarili na muling naitayo. Isang linggo ng hapon, dumating si Rafael na seryoso ang mukha. Nay, may sasabihin ako. Sabihin mo. Nag-message si Trisha. Gusto niyang mag-usap. Sabi niya, nagkamali siya, gusto niyang subukan ulit. Tumibok ng mabilis ang puso ko. At ikaw, anong gusto mo? Hindi ko alam. May parte pa rin akong mahal siya. Pero may parte ring alam kong mali kung babalikan ko. Bakit mali? Dahil hindi kami tapat, hindi siya sa akin, hindi ako sa kanya, hindi kami sa sarili namin.
Sa buhangin namin itinayo ang relasyon, at pagdating ng bagyo, gumuho. Nagmalaki ako sa mga salita niya. At anong isasagot mo? Na hindi. Kailangan ko munang lumago mag-isa. Baka balang araw maging magkaibigan kami. Pero ngayon, mas mabuti na maghilom muna ang bawat isa ng mag-isa. Magandang desisyon. Maganda. Hindi ko alam, pero tapat to at ngayon, sapat na yon sa akin. Tahimik siya sandali. Tinitingnan ang bougainvillea na puno na naman ng muadong bulaklak. Nay, pwede ba akong magtanong? Sage, paano mo nalaman na oras na para bitawan ako? Paano mo nalaman na kailangan mo akong palayain? Iniisip ko ng mabuti ang sagot. Nang ang pagmamahal ko sa iyo ay nagsimulang mas masakit kaysa magbigay ng ligaya. Nang naintindihan kong sinisira ko ang sarili ko para itayo ka. Nang naintindihan kong ang pagbitaw sa iyo ay hindi pag-iwan, kundi pagbibigay sa iyo ng pagkakataong matuto lumipad mag-isa. At kung hindi ako natuto, kung nahulog ako, kung nahulog ka, babangon ka. Pero hindi na yon ang responsibilidad ko. Ang responsibilidad ko sa iyo ay noong bata ka. Ngayon, lalaki ka na. At ang mga lalaki, natututo sa sariling pagkakamali, hindi sa unan na inilalagay ng nanay para hindi masaktan. Tumango ng dahan-dahan si Rafael. Mukhang naiintindihan ko na. At si Trisha, sa tingin mo matututo ba siya? Hindi ko alam. Sana. Hindi ko siya sinasanayang masama. Pero hindi ko rin siya ang dapat magligtas. Kailangan niyang iligtas ang sarili. 2 buwan pagkatapos, nalaman ko mula kay Micaela na nakakuha si Trisha ng bagong trabaho. Wala ng glamour, simpleng office job. Iniwan na niya ang social media, pinutol ang buhok, nagpapaderapy. Iba na siya, sabi ni Micaela. Mas totoo, hindi perpekto, pero mas tao. Nagagalak ako para sa kanya. Sagot ko at totoo yon. Dahil yon ang karma, hindi panghihiganti, hindi parusa mula sa langit. Ito'y ang buhay na naglalagay sa iyo, sa harap ng bunga ng desisyon mo. At kapag tinanggap mo ang bunga at natuto mula rito, nagsisimula ang paghilom. Patuloy na dumadalaw si Rafael tuwing linggo. Minsan, may dala siyang babae na nakilala sa trabaho. Si Sarah ang pangalan. Guro din, katulad ko noon, simple, mabait, paa sa lupa. Hindi ako nag-asa. Walang plano. Tinrato ko lang siya ng may respeto at pinanood kung paano niya tratinuhin si Sarah. Nagustuhan ko ang nakita. Pantay-pantay niya itong trinato. Hindi sinusubukang i-impress. Hindi nagsisinungaling tungkol sa buhay. Mula umpisa, sinabi niya ang hiwalayan, ang mga pagkakamali, ang pagbuo ulit. Isang hapon, pag-alis ni Sarah, sabi ni Rafael, Nay, alam niya ang lahat tungkol sa iyo. Alam niya ang upa, ang mga sinungaling, lahat. Anong sabi niya? Sabi niya, nagagalak siya na natuto ako. At gusto niyang makilala ka ng mabuti, hindi dahil obligado, kundi dahil talagang interesado siya. Gusto ko siya. Sabi ko na may ngiti. Gusto ko rin. At ang pinakamabuti, sa kanya pwede akong maging totoo. Hindi kailangang magpanggap. Iyon ang tunay na pagmamahal, anak. Kapag maipapakita mo ang pinakapangit na bersyon mo at hindi siya alis, kundi tutulungan ka maging mas mabuti, katulad ng ginawa ko sa iyo noon. Hindi, Nay. Sobra kitang pinrotektahan. Si Sarah, kasama kanya, iba yon. 1 buong taon mula nang tumigil ako sa pagbabayad ng upa. 1 taon ng paghilom, pagbuo ulit, pag-aaral. Mas maganda na ang tuhod ko. Nakapag-ipon ako ng kaunti. Naayos ang bahay ko at ang puso ko. Kahit may peklat, nasa kapayapaan. Ginawa ng buhay ang hustisya sa sariling paraan. Hindi sa perpektong sorry o refund ng pera, kundi sa mas malalim. Lahat natuto ng leksyon, lahat nagbayad ng presyo, at bawat isa, sa kanya-kanyang paraan, naghahanap ng landas. At ako, si Imelda, 59 anyos, pensyonadong guro, biyuda, hindi perpektong ina, natuto ng pinakamahalagang leksyon. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang pagbitaw. Ang respeto sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ang pagsabi ng hindi ay hindi ka ginagawang masamang ina. At ang buhay, pasensya at marunong, laging naniningil ng utang. 2 taon na mula noong gabing yon ng Disyembre. Ang gabi nang tanungin ako ng anak ko sa harap ng lahat. Anong kakiramdam na maging walang kwenta na lubos, Nay? Binago ng gabing yon ang buhay ko. Hindi dahil sa sinagot ko, kundi dahil yon ang sandali na tumigil ako sa pagiging invisible sa sarili ko. Ngayon, 61 anyos na ako. Mas maraming uban, pero mas tuwid ang likod. Minsan sumasakit pa ang tuhod, pero hindi na ako gumagamit ng baston. Masigla ang kulay ng bahay ko. Mas maganda kaysa dati ang bougainvillea. Puno ng moradong bulaklak na parang ulan kapag may hangin.
At ang puso ko, nasa kapayapaan. Nagbakasal si Rafael kay Sarah 6 na buwan na ang nakalipas. Simple ang kasal sa maliit na hardin. Kaunti lang ang bisita at pamilya. Nandoon ako sa unang row, hindi dahil nagbayad ako, kundi dahil gusto ng anak ko na naroon ako. Noong araw na yon, niyakap ako ni Sarah at binulungan. Salamat po sa pagpapalaki ng lalaking marunong umamin ng pagkakamali. Bihira na po yan. Umiyak ako, pero luha ng saya. Ngayon, sa simpleng kondo sila nakatira. Nagtatrabaho ng mahirap si Rafael, hindi na overtime, kundi may responsibilidad. Si Sarah, nagtuturo sa public elementary school. Dumadalaw sila tuwing linggo para kumain. Tinutulungan niya ako sa kusina. Inaayos ni Rafael ang mga sira sa bahay, hindi dahil hiniling ko, kundi gusto niya. Noong nakaraang linggo, sabi niya, "Nay, nag-iipon kami ni Sarah. Gusto naming regaluhan ka ng bakasyon, kahit saan mo gusto. Hindi mo kailangang magbigay." Alam ko, sagot ko. Pero kailangan naming ibigay. Pakiusap, payagan mo kami. Pumayag ako, hindi dahil kailangan ko ang bakasyon, kundi naintindihan kong yon ang paraan nila ng paghilom. Ang paraan nila ng pagsasabi ng mga salitang baka hindi nila masabi ng direkta. Pasensya, Nay. Salamat, Nay. Mahal kita, Nay. Sa wakas, pupunta kami sa Coron, ang bakasyon na hindi ko natuloy kay Luisa. Pero sa pagkakataong to, kasama ang anak ko at manugang, at perpekto yon dahil tapat. Tungkol kay Trisha, sinabi ni Micaela na nakahanap siya ng katatagan sa trabaho. Simpleng opisina lang, walang glamour. Iniwan na ang social media, pinutol ang buhok, nagpapaderapy. Iba na siya, sabi ni Micaela. Mas totoo, hindi perpekto, pero mas tao. Nagagalak ako para sa kanya, totoo yon. Dahil yon ang karma, hindi panghihiganti, hindi parusa mula sa langit. Ito'y ang buhay na naglalagay sa iyo, sa harap ng bunga ng desisyon mo. At kapag tinanggap mo at natuto, nagsisimula ang paghilom. Si Trisha ay nakahanap ng katatagan sa trabaho. Nagpapaderapy pa rin. Nakakilala siya ng iba, pero mabagal na ngayon, walang madali, walang sinungaling. Sabi niya kay Micaela noong huli naming pag-uusap, "Tama ka. Ang buhay na gawa sa pagpapanggap ay laging guguho. Kailangan ko munang gumuho para may tayo ulit ng tama." Wala akong sama ng loob sa kanya. Sa katunayan, hinahangad ko ang pinakamabuti para sa kanya dahil naintindihan ko. Nawala rin siya. Tinatripunuin ang mga puwang ng material na bagay at pag-aproba ng iba. Katulad ni Rafael, katulad ko noon. Lahat tayo nawala at ang sakit ang mapa na nagbalik sa atin sa tahanan. Sa wakas, natuloy namin ni Luisa ang bakasyon ng mga guro. Nagbunta kami sa Palawan kasama ang 3 pang kaibigan. Nagdawanan kami, naglakad, kumain, nagkukwentuhan, at sa unang beses sa maraming taon, hindi ako nag-alala sa pera dahil may pera ako. Dahil hindi ko na ito ibinibigay ng libre. Dahil natuto akong alagaan ang sarili ay hindi pagiging makasarili, kundi pagiging buhay. Iba ka na, sabi ni Luisa isang gabi, habang kumakain kami sa restaurant na may view ng dagat. Nagniningning ka, masaya. Iba ang pakiramdam ko, sagot ko. Buong-buo na ako. Sa loob ng maraming taon, pakiramdam ko kalahati lang ako. Ang kalahating nagbibigay, naglilingkod, nabubuhay para sa iba. Ngayon, buo na ako. Nagbibigay kapag gusto ko, tumutulong kapag kaya ko. Pero hindi na ako nawawala, hindi na ako nawawalan ng sarili. Itinaas ni Luisa ang baso. Kay Imelda, ang babaeng natutong lumipad. Nagtawag kami ng cheers at naramdaman kong totoo ang mga salita. Kaninang umaga, habang dinidiligan ang bougainvillea, dumating ang liham. Galing sa address na hindi ko kilala. Binuksan ko ng may pagka-curious. Mahal na Tita Imelda, hindi ko po alam kung naalala niyo ako. Ako po si Trisha, ang dating asawa ni Rafe. Sinulat ko po ang liham na, to dahil sinabi ng therapist ko, na parte ng paghilom ko, ang pagpayapa sa nakaraan. At kayo po ay parte ng nakaraang, yon na aking trinato ng masama. Hindi ko po kayo napasalamatan sa mga taon. Kayo po ang nagbayad ng bahagi ng buhay na tinamasa ko. At sa halip na magpasalamat, trinato ko kayo ng may paghamak, ginawa kayong invisible, iniwan sa labas, at nang sumabog ang lahat, sinisi ko pa kayo. Wala po akong dahilan. Mayroon lang akong hiya at pagsisisi. Alam kong hindi na po mababawi ang pera. Alam kong hindi na po babalik ang nawalang panahon. Pero gusto kong malaman nyo na lubos po akong nagsisisi at tama po kayo sa lahat. Ang buhay na gawa sa sinungaling ay hindi tumatagal. Natutunan ko sa pinakamasakit na paraan. Ngayon, binubuo ko ulit ang sarili ko. Sinusubukang maging mas mabuting tao. Tapat, mapagpasalamat.
At kahit alam kong hindi ko po deserve ang pagpapatawad nyo, hihingi po ako nito. Salamat sa lahat ng binigay nyo at pasensya sa hindi ko pagpapahalaga. Sa respeto at pagsisisi. Trisha. Binasa ko ang liham ng 2 beses. Inilagay ko sa drawer kasama ang liham na sinulat ko kay Rafael 2 taon na ang nakalipas. Hindi ko sinagot, hindi dahil hindi ko siya pinatawad. Pinatawad ko na siya matagal na. At naintindihan ko na ang liham na yon ay para sa kanya, hindi sa akin. Ito'y ang proseso niya, ang paghilom niya, ang landas niya. Tapos na ang sa akin. Kahapon, linggo, pagkatapos kumain, nagpaiwan pa sina Rafael at Sarah. Nakaupo kami sa ilalim ng bougainvillea na nagkakape. Bigla sinabi ni Rafael, "Nay, may sasabihin kami ni Sarah." Mabilis ang tibok ng puso ko sa paraan ng pagtinginan nila. Alam ko na ang susunod. Magiging magulang kami, sabi ni Sarah nang may malaking ngiti. Natigilan ako. Lumakas ang luha. Tumayo ako at niyakap silang dalawa. Magiging lola ako, sabi ko sa hagulgol. Magiging lola ako at may hihingin kami. Tuloy ni Rafael. Gusto naming kasali ka sa buhay ng anak namin. Hindi mula sa malayo, kundi malapit. Gusto naming kilalanin kanya, ikwento mo ang mga kwento, ituro mo ang mga itinuro mo sa amin. Pero sa pagkakataong to, nang hindi ka nagsasakripisyo, nang tinatamasa mo. At kung sakaling may kailangan ka, dagdag ni Sarah, pangako mo na sabihin mo sa amin. Dahil kasama ka rin sa pamilyang to at sa pamilyang to, walang naiiwan mag-isa o tahimik. Tumango ako, hindi makapagsalita. Umiiyak at ngumingiti ng sabay. Noong gabing yon, pag-alis nila, nagpaiwan ako sa ilalim ng bougainvillea. Nakatitig sa mga bituin, naramdaman ang malamig na hangin. Nakikinig sa katahimikan ng bahay ko na hindi na katahimikan ng pag-iisa, kundi kapayapaan. Iniisip ko ang buong daan. Ang sakit, ang luha, ang 1,200,000 na nawala. Ang tuhod na sumasakit pa rin, ang mga taong hindi nababalik. At tinanong ko ang sarili, sulit ba? Ang sagot ay dumating ng malinaw tulad ng tubig. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa sakripisyo, kundi dahil sa leksyon. Nalaman ko na ang tunay na pagmamahal ay hindi sinusukat sa pera o sakripisyo. Sinusukat ito sa respeto, katapatan, at pagbabalik. Nalaman ko na ang maging mabuting ina ay hindi ang pagsasabi ng sa lahat, kundi ang pagtuturo ng may hangganan, may katotohanan, may dignidad. Nalaman ko na minsan kailangang mawala para manalo, bitawan para tanggapin, mabasag para muling buuin. At nalaman ko na hindi kailanman huli para magsimula ulit. Sa 50, sa 61, sa 80. Habang may buhay, may pagkakataon magbago. Kung narating ang kwento ko sa iyo, kung napakinggan mo hanggang dulo, gusto kong malaman mo ito, hindi ka nag-iisa. Kung pakiramdam mo invisible ka, kung nagbibigay ka hanggang wala nang matira, kung may gumagawa sa iyo na ang tanging value mo ay ang maibibigay mo, pakinggan mo ako ng mabuti. May permiso kang magsabi ng hindi. May permiso kang maglagay ng hangganan. May permiso kang unahin ang sarili. Hindi ka makasarili. Tao ka at karapat-dapat kang igalang, mahalin, at bigyan ng dignidad. Hindi mahalaga kung sino ang anak mo, asawa mo, pamilya mo, walang sinuman ang may karapatang gawing invisible ka dahil mahalaga ka. Mahalaga ang sakit mo, ang saya mo, ang buhay mo. At kung kaya ko maghanap ng boses ko sa 50 pagkatapos ng maraming taon ng katahimikan, kaya mo rin. Simulan mo ngayon. Simulan mo. Sabihin mo ang hindi kapag gusto mong sabihin ng hindi. Sabihin mo ang kapag totoo. At kailanman, huwag mo nang gawing maliit ang sarili mo para lang magmukhang malaki ang iba. Maikli ang buhay. At karapat-dapat mong mabuhay ito ng buong buo. Salamat sa pakikinig hanggang dulo. Salamat sa pagbibigay ng espasyo para ikwento ko ang aking katotohanan. Bawat araw, may babaeng nagkakaroon ng tapang para baguhin ang kwento niya. Ngayon, ikaw ang nakikinig sa akin. Kung hinawakan ng kwentong to ang puso mo, ibahagi mo sa taong nangangailangan. Minsan, ang kwentong ganito ay makakapagbago ng isang araw o ng isang buong buhay. Pagpalain ka ng Diyos, mahanap mo ang boses mo, mabawi mo ang dignidad mo. At kailanman, huwag mo nang payagan na gawing invisible ka. Hanggang sa muli, sa pagmamahal at pag-asa. Imelda, 61 anyos.